katulad yan. Katulad po nito mga kareaksyon, ito daw ay Finance Minister of Nepal. Ayan po mga kareaksyon, no? Illegal detain by public. Ayan, no? Ayun, no? Inulog po siya mga kareaksyon, inulog. Ako yung mga opisyales, so nilulunod yata nila, hindi ko alam. Ayan, no? Galit na po yung mga tao sa Nepal, mga kareaksyon, dahil sa korupsyon. Dahil daw po sa mga anak ng mga politisyan na nagpo-flaunt habang nagugutom yung mga taga-Nepal, yung mga anak ng mga politisyan ay talagang mga nepotism ba? Yung pinapamana sa kanila yung mga posisyon. Sigurado ka bang Nepal yung balitang binabasa mo? Baka naman nagkakamali tayo. Ito po ay nangyayari sa Nepal at Pilipinas. O, yung komisyonan, ha? Kaya nga sabi ko sa iyo, pareho. Yung mga paratang na yan, mga paratang. Pareho, Okay. Oo. kasi sa kanila matindi eh. Sa atin, dito sa baba, medyo na-okay na natin ito eh. Pero dati, lagayan din dito ha. Ano yung tinutukoy ko? Yung magre-rehistro ka lang ng business permit pala. Ay, oo. Tatagain ka na ng Business registration pa lang, business name. Hindi ka makakuha Oho. ng permit dahil kailangan mo maglagay. Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Yun guys, magandang araw sa inyo. It's me again, boy. Sabi sa Memo ng Marteros Vloggers. Bang bang! Nako, napakaganda na pag-uusapan ngayon mga babayan, no? Si Tamba. Si Tamba na ba yung pinagbabato, pinaghahampas? Parang si Tamba mataba no? Nako, mga babayan, ito na ang sinasabi natin. Makakaparehas kaya ang Pilipinas sa nangyayari ngayon sa Nepal? Si BBM tatakot na. Malay ba natin? Marami ng kababayan natin na galit na nakahanda ng mambato, manghampas, mansunog ng mga bahay ng mga demonyo. Kita nyo naman, kita nyo, di ba, kumakalat sa social media, yung pagsunog sa mga bahay ng mga government official na talagang kumurakot, talagang napakatapang ng mga taga-Nepal, mga babayan, no? Ang tapang nila, grabe. Ito na ang sinasabi natin. Maraming sasabi na handa na silang makipagsanib puwersa sa people's power. Kaso wala pa tayo nababalitaan na ganyan na talagang magsasanib puwersa na. So hintay-hintay lang. Kaso marami na kasing mahirap na mga kababayan ngayon na handa raw umano na pumunta sa EDSA kaso wala pa masahe. Hirap na ng buhay kasi ngayon mga babayan. Ang hinihintay natin dito kaso ang Iglesia ni Cristo, malay natin baka bigla na lang mag-announce yan na magkaroon na naman ng rally. Baka ang susunod na rally hindi na sa peace rally, people's power na yan, no? Ito ang nakakatakot. Ito ang mga susuportahan natin. Kaso ang mga Pilipino kasi hindi na handa sa pagkakaisa. Yun lang yung aking na-analyze kung analyze mo boy, nagkakamali ka. Kita nyo naman nung nakaraan mga babayan, di ba, nung kay Tatay Digong, ay nangyari talagang halos people's power. Paano kung lumabas ulit yan sa lansangan? At ay sugurin ang Malacanang, sugurin si Tamba, sugurin ng Diskaya. Nakita nyo naman, Diskaya, pinagbabato na ng mga prutas. Buti nga prutas pa lang no? Napakabait pa rin ng mga Pilipino, mga kababayan. Paano kung napunong-puno na ang mga Pilipino sa sa nangyayari ngayon? Grabe, ubos na ang pera. Buti nga ka mo mga babayan, itong isang bansa na balak magpautang sa Pilipinas ng 200 billion ay kinat na. Kinat na, buti salamat po sa inyo. Wag na ho kayo magpapautang sa Pilipinas kasi mga kurap ang mga Pilipino na mga government official. Mas maganda wala na magpapautang sa Pilipinas kasi ninanakaw lang din naman. Magtsaga na tayo kung ano ang naiipon ng bansang Pilipinas, yung mga tax natin. Okay na yun mga kababayan. Wag na tayong mangutang kasi tambak-tambak na ang mga utang natin. Balik natin, di ba? 17 trillion. Tapos mangungutang na naman ng 200 billion. My God! Sino na lang makikinabang? Buti na lang, hindi na po tinanggap o hindi na nag-back out. Yung mga ibang bansa na balak pang magpautang sa Pilipinas, mag-ano na po kayo, mag-isip, wag na kayo magpapautang sa amin, ha? Wag na. Kukurakutin lang yan.
Hanggat hindi po nakakabalik ang Duterte, 3 taon na lang naman, huwag na kayo magpautang sa Pilipinas, bayaan nyo na lumubog ang Pilipinas. Ikaw Mare, gusto mo bang pautangin tayo? Kukurakutin lang din naman. Pagdating na lang ng 2028, pag naupo na si BP Sara, magpautang na po kayo kahit ilang bilyon. Kayang-kayang bayaran ng Pilipino yan kasi ang pera may papautang nyo ay talagang mapapakinabangan ng Pilipino. Yun, tiis-tiis muna kayo mga sir, mga ma'am ng mga presidente ng mga iba't ibang bansa. Tama-tama, kinat nyo na. Si BBM iiyak-iyak na, my God. Ngayon lang ito nangyari sa tanan ng buhay natin, mga babayan, ibang mga presidente na umupo na hindi naman din talaga gano'n nagtagumpay pero hindi naging ganyan. Si BBM lang talaga. Alam nyo kung bakit dinanalo yan. Sa probinsya, kumalat. Sabi nila, iboto po natin si BBM kasi pag nakuha po yung mga gintong tinatunalada sa ibang bansa, bibigyan daw kada isang pamilya ng 250,000. Shout out sa mga nasabihan ng ganyan, yung mga lumalakad ng campaign ni BBM dati. Tinan yung mga taga Ilocos, di ba? Na-scam din kayo. Yan ang sabi sa inyo na bibigyan ng bawat pamilya ng 250,000 dahil siya lang makakapagpirma at makakapaglabas ng mga gold bar sa ibang bansa. Nasaan? Kahit isang kilong ginto, walang naibigay, walang pinakita. Di ba? Nawala pa nga yung mga gold bar na stock ng Pilipinas. My God! Di ba? Kita nyo yung mga nangyayari ngayon na mga congressman na talaga naman ay sangkot, no? Grabe, kanya-kanya na po silang tawag dito, segue o hindi kami kasama. Nako, iimbestigahan pa rin kayo. Hindi naman kayo babanggitan ng Diskaya o sino pa mga kontraktor na kung hindi kayo nakausap. Merong iba diyan na binabanggit pero patutunayan yan tulad ni Joseph Estrada, di ba? Sinama siya. Pero ramdam ko si Joseph Estrada ay nagsasabi totoo. Pero marami pa rin investigasyon diyan. Di ba? Halos lahat naman na nandyan, halos kalahati na nandyan sa Senado ay kasama po sa issue ng flood control. Di ba? Lalong-lalo si Tamba, kinanta na, di ba? Si Tamba, malay nyo, maging kaparesyan. Pagka uminit na ang ulo ng mga tao, makakaparesyan yung bang hampas-hampasin, batuhin, o ganun, di ba? Sunugin yung kanilang mga kayamanan, sunugin yung kanilang mga sakyan, mga sports car, ganyan ang mangyayari. My God, di ba nakakalungkot? Grabe, wala nang pinag-uusapan mga babayan tungkol sa ikakaganda ng Pilipinas. Ang pinag-uusapan ngayon, mga tungkol sa problema ng Pilipinas. Napakaganda ng pagiging Pangulo ni Bongbong Marcos. Ay grabe. So ganito, panoorin guys yung full video ha. At tingnan niyo kung gaano katatapang Nepal. Gaano din kaya katapang ang mga Pilipino. Alam ko matapang ang mga Pilipino, mga babayan. Meron lang tong isang hudyat na pag sinabing isang hudyas ay go, 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 go. Alam na. Lalabas ang mga Pilipino pag ito ay hindi nakapagtimpi. Sana wag mangyari yon. Yung katulad na sa Nepal. Dahil pag yan ay nangyari, napakalaking gulo at marami pong mga gugurgur dyan. Maraming magbubuwis ng buhay, maraming masisirang ari-arian. So sa mga tatakbo pa, susunod pa na panganahon, mag-isip-isip na kayo, tatakbo kayo kung magnanakaw lang kayo. Magiging katulad lang din kayo na mapapahiya kayo sa bawat Pilipino. My God! So guys, panoorin itong full video ha. Boss Reaction TV PH. At marami tayong mapapanood dito. Ayan, sila Harry Roque. So ayan, meron tayong mga clips dyan. At kung hindi ka pa nakalike, like ka na dyan. Mga kumare ko, mga kumpare ko dyan. Mga subscribers, maraming salamat sa pag-like at pag-suporta sa aming mga DDS. At support nyo rin po si Boss Reaction TV PH. At ay napakaganda na pag-uusapan natin dito. My God! Eto na. At si Saldi ko hindi na uuwihan kasi baka makapara siya sa Nepal eh. Si BBM nag-iimpake na. Baka biglang sumugod ang mga Pilipino, wala silang kaalam-alam. Nepal na pala, parang naging Nepal na. Naging yung issue sa Nepal na nalipat na kasi same na lang din nangyayari. 'Di ba? Bago kasi nangyari, yung nangyayari sa Nepal mga babayan, ganito munang usapan tulad sa pinag-uusapan ngayon sa kamera. Yan. Pag hindi nagkasundo-sundo at walang nakulong dyan, asahan nyo na yung Nepal lilipat na ng Pilipinas. Mangyayari ng katulad nila. Panoorin mo na to mga babayan, mga kumare. Palike po ang video. Let's go! Ito po, katulad yan. Katulad po nito mga kareaksyon, ito daw ay Finance Minister of Nepal. Ayan po mga kareaksyon, illegal detained by public. Ayan o.
Ayun o, inulog po siya mga kareaksyon, inulog. Pagkatapos po inulog, pinagbabato, ayan. Ayun o, naku, kawawa po o. Finance Minister daw po yan. Ayun o, naku po, ayan. Ayun o, dumapa na lang o. Oh, masakit na po nararamdaman. Dahil mga kareaksyon dito daw po sa Nepal ay parang ang sa Pilipinas din. Marami daw pong korupsyon sa mga kontraktor at hindi na po mapigilan ng mga taong bayan. Ang nilulusob po nila, papakita ko po sa inyo mamaya, lahat po ng mga opisyalis na mayayaman ay mga kareaksyon, sinusunog po yung mga bahay nila. Ganun po kalupit dito sa Nepal mga kareaksyon. Kawawa po yung mga opisyalis, kawawa pero hindi, di ba? Lumapa na lang po siya habang binabato pa siya mga kareaksyon. Pagkatapos po nun, lumangoy. Ayan o, lumangoy po. Nung lumangoy siya, hinabol. Hinabol po siya ng mga tao. Ayan o, galit na galit po yung mga Nepalese. Ayun yung mga tao, yung mga opisyales, nilulunod yata nila, hindi ko alam. Ayun o, galit na po yung mga tao sa Nepal, mga kareaksyon dahil sa korupsyon. Dahil daw po sa mga anak ng mga politisyan na nagpo-flaunt habang nagugutom yung mga taga-Nepal, yung mga anak ng mga politisyan ay talagang mga nepotism ba? Yung pinapamana sa kanila yung mga posisyon. Ayun o. Yun o, nako. Naintindihan ko po yung sinabi niya, Mother Chut, hindi yung ano yun Indian word. Mga kareaksyon, nagkakagulo na po sa Nepal, mga kareaksyon. At marami pong mga tao na nagsasabi na baka matulad daw po tayo sa Nepal. Ito po, panoorin po natin ang dalawang kaibigan natin. Hindi yan, mamaya. Nagulo ba kayo sa Nepal? Nagkakagulo sila. Alam mo ba kung, ayan o, yung mga tao, ayan na yung ginagawa. Ba? Oo, pinagsisisira nila Tingnan po ninyo mga kareaksyon na napakagandang bahay, sinusunog po nila sa Nepal. yung Pati mga... bahay sinunog. bahay ng mga ano yan, government official dyan. Ha? Government official niya, mga housing ng Ganyan gobyerno. ang kalala sa kanila? Bahay ng mga government official? Oo. Sinusunog na nila? Ang lalaki po ng mga bahay nila no? Noong nakaraang araw po, doon sa bahay ng mga Diskaya, mayroon na nagbabato, binabato na yung bahay. Hindi pa naman sinusunog, Alam mo ba kung saan nagmula ang gulong niyan? Kayo nang tututugan yan? Kayo nung bahay yan? Yung bahay yan, bahay ng kaibigan ko yan dyan. Ba? Tumawag sa akin kanina. Pinicturan pa. Pero wala halos bumbero eh. Ba't ganun? Hindi na kaya sa dami ng gulo. Ganon? Hindi na kaya. Sa atin kasi pag may ganyan sunog, May siyempre maraming bumbero. automatic, may pupunta ang bumbero. Tsaka natatakot din sila magresponde. Ito pa. Ang malaki daw pong kinagalit din ng mga tao sa Nepal, tinanggal daw po yung mga Facebook, YouTube, yung mga social media tinanggal para hindi may pakita po sa buong Nepal yung nangyayari. Lalo pong nagalit. May plano yata ngayon na parang gusto nilang tanggalin yung Facebook tsaka yung mga social media, subukan nyo. Subukan nyo tanggalin. Parang hinayaang masunog. Oo, kasi dudumugin ka rin mga tao eh. So ang sumunog dito, Mga tao. taong bayan ng Nepal. Bay talagang matinding ang galit nila, At no? hindi galit nila. Alam mo ba kung ano ang dahilan? Kaya pala ito, nakita mo yun. Ay, Pati madalang- truck ng bumbero, hinaharang eh. Oo, kaya nga walang ito, truck na lang army yan. Oo, ganon. May mga baril na yan, pero ganun sila katatapang eh. Oh. Oo nga, no? Parang mga hitman. Ito, naka-helmet pa yung iba, yun. Yang lugar na yan, parang sentro ng gobyerno nila. Ayan, oh. Yung bahay na ito, Oo, parang may bakod pa. hinarangan lang sila dyan, kaya hindi sila makapasok. Pero yung mga lugar na pinasok nila, yun ang ginagawa nila. Naku po, Alam kaya mo pala ba- ang sabi mo eh. Ha? Ipanalangin natin huwag mangyari Wag. sa Pilipinas yan. Tama ka. Alam mo ba kung Oo. bakit? Oo. Kasi lahat ng sintomas, kumbaga sa sakit dyan, Oo. lahat ng sintomas, bago yan mangyari sa Nepal, ay nangyayari ngayon sa Pilipinas din. Nako. Yan na po sinasabi natin dyan. Kapag nagsimula na pong manunog yung mga Pilipino sa mga bahay ng mga korap na mga politisyan, ay hindi na po titigil ang mga yan. Kaya dito sana manalangin tayo na hindi po magaya ang Pilipinas sa Nepal, no?
Baka uunahin nila yung Malacanang. Wag naman ha, wag po. Uunahin nila yung Kongreso tsaka yung building ng Senado. Wag naman. Wag po ninyong gagayain yung mga taga Nepal. Hindi po maganda yan, mga kareaksyon. Ano yan sigalot yan Pero ano po magagawa natin kung ang taong bayan ay nagwawala na, nagagalit na? May magagawa pa ba tayo? Wala. Kahit sabihin ko na sabihin dito, wag niyong gawin yan, wag niyong gawin yung ginawa nila sa Nepal. Delikado yan, wag niyong sirain yung mga bahay ng mga politiko, wag niyong sunugin yung bahay ni Tambaluslos, wag niyong sunugin yung bahay ni Saldico, wag niyong sunugin yung bahay ni Diskaya, wag niyong sunugin yung bahay ng mga politiko. Wala tayong magagawa pag nagalit na yung mga tao. Pero ako, hindi po ako pabor dyan. Mas pabor ako na si Marcoleta gawin nilang ulit Blue Ribbon Committee. Yun, pabor ako doon. Pero habang hindi ginagawang Blue Ribbon Committee uli si Marcoleta, para yatang otherwise gawing Senate President si Cayetano. Pwede yun. Di ba? Pero mga kareaksyon, marami na nga. Tawagan ko si hello? Nandiyan po ba si Senator Marcoleta? Namimiss ko na. Oo. Ikukwento ko lang sa kanya yung nangyayari sa Nepal. Oo. Sino ba to? Okay. Nandiyan po ba? Akala ko si Senator Marcoleta na, kaboses mo, yung anak pala niya, si Paulo. Pwede, sir, congressman. Pwede kay Senator Marcoleta. Kausapin ko lang. Okay. Hello, Senator Marcoleta. Kumusta ka na? Eto, meron ako yung kukwento sa'yo yung nangyayari sa Nepal. Yung korupsyon. Napanood mo na? Si Jin, tsaka si Kuya Jin, tsaka si Kuya paano yan? Hindi ka na Blue Ribbon Committee. Anong gagawin natin yan? Kasi pag nagtuloy-tuloy ang korupsyon at nagtuloy-tuloy ang galit ng mga Pilipino, sabi ni Kuya Jin, baka daw magaya sa Nepal yung Pilipinas. Oo. Ako napapanood ko lahat na nangyayari sa Nepal. Ngayon lang ako nag-react kasi delikado na Baka di umano gayain ng mga Pilipinong galit na sa mga animal na magnanakaw. Sorry po, napamura ako. Sorry po, Senator Marcoleta, bawal pala magmura. Iglesia, bawal magmura. Sige po, hindi, pipigilan ko na magmura. Ito po kasi mga tao na to na patuloy na nagnanakaw sa kaban ng bayan, baka hanapin nila yung mga bayan ng mga kontraktor, congressman na makukurakot, tsaka yung mga politiko, baka hanapin nila, tsaka natatakot kasi ako, baka sunugin nila yung Malacanang O kaya yung Kongreso, yung batasan, saka yung Senate, natatakot kasi ako ayaw ko masunog ang mga yan, sayang. Magagastos na naman tayo para ipagpapagawa. Papagawa. Siyempre, papagawa uli yun, kikita uli yung mga kontraktor. Ganun yun. Yung mga kontraktor naman, bad yung mga yan, pag gusto nilang masunog yung mga buildings para may gawin sila ulit, ganun. Wag naman ganun. Senator Marcoleta. Ganun nga, nakikita ko. Yun nga tinanggal ka sa Blue Ribbon Committee, namumroblema ngayon ako, baka hindi na natin mahuli at ma-trace yung mga kongresista o senador o sino man yung sorry po napapamura na naman ako. Yung mga kurakot. Okay, tawagan nyo na lang ako ulit. Tawagan nyo ako mamaya. Kumakain po kayo. Pasensya na, Senator Marcoleta. Medyo na-overreact ako ako po si Reaction TV PH. Na-overreact ako, nakikirid away ako sa nangyayari sa Nepal. Sana naman hindi makirid away yung mga taong bayan sa Pilipinas na gayain ang ginagawa sa Nepal, Hindi maganda yan. May mamamatay, may masusugat, at may masusunog. Okay lang sana kung malaman natin yung mga kurakot na mga congressman tsaka mga itali natin sa maraming lang dami, sige, Senator Marcoleta, magpakabusog ka, ha? Huwag nyo magopya. Kumain ka kahit ampalaya. Medyo bitter ako ngayon, ampalaya. Okay? Bye po, I love you. Chupama, chup. Opo, Deputy Minority Leader. Love you. Hindi po yung si Marcoleta. Tuloy natin. Naku po, nanang ko. Lahat ng sintomas. Ibig sabihin, bago yung sumiklab, yung ganyan kaguluhan, parang... Dinadaanan nila itong stage natin. Teka. Parang nanindig ang balahibo ko sa mga tinuturod mo yan. Eto, ha? Sige, ituloy mo. Kasi sa balita ay hindi masyadong dinedetalye, kung bakit ba nagkakaganyan sa Nepal ngayon. Yun, akala ko pa naman, nag-uuna sa pag-akyat ng Mount Everest, hindi pala yan ang dahilan. Bakod pala inaakyat, Una, ang ikinagalit nila ay yung corruption din sa gobyerno.
corruption din. Oo. Ibig sabihin, mataas din ba ang corruption sa Nepal? Mataas din. Nepotismo. Naku po. Magkakamag-anak din. Magkakamag-anak din. Palit-palitan din sa... At eto ang matindi, Jen. Oh. Yung mga Nepo kids. Di ba meron din ngayon yan sa atin? Nepo kids. Nepo kids. Yung mga mayayaman na... Ito yung yung mga bata. Yan, mga kumakapag-post din yung puno din ng yaman. Oo. Ito Abay, naman, ano? mga anak ng mga politiko. Tapos, sa kabila niyan, naghihirap naman sila, yung mga tao. Naku, gumuguho din yung tulay nila. Kung ano. Binabaha din sila dyan. At tinan mo, katulad ng Pilipinas. Naku po, yung nanang ko. Di ba? Nanang ko po. Oo nga, no? Paano yan nagugutom yung mga taga-Nepal, parang sa Pilipinas nagugutom yung mga Pilipino habang nagpapasasa yung mga anak ng mga kongresista at anak ng mga politiko, anak ng mga contractors sa karangyaan, mga magagarang sasakyan, mga masasarap na pagkain, travel dito, travel doon. Kapag nagalit ang mga Pilipino, naku po. Yung mahirap talaga namang halos baon na baon sa hirap. Samantalang yung mga anak ng mga Mayayaman, opisyales, anak ng politiko, ayan, ang rarang yan ng mga ipinapakita. ang tindi din ng comparison nila. Ha? Oo. Nepali politician kids. Oo. Ba, meron silang grupo. Meron kayang BGC rin dyan, wala. Wala silang ganun. Ay, pati parehong-pareho na pinapakita. Pagkain, damit, relo. Di ba, karangyaan? Oo nga, no. Ba, isa kamukha pa ni Mayor. Eto pa. Sino ba yun? Eto pa. Oh. Meron din aligasyon ng mga korupsyon sa infrastructure at development project. Naku po. Oh. Mga kontrata. Alam mo bang ginagawa ng mga politiko sa mga kontratista? Oho. Hinihingan ng mga Ayun pala. tongpats. Kaya pala gumuguho rin ito. Oo, parehong-pareho nga. May tongpats May din. tongpats sa construction. Ilang porsyento daw? 30%, 20% o 35%? Hindi binanggit ni engineer ng Nepal ha? Wala si engineer. Wala atang DE dyan. Wala. Wala pa district Ito siguro engineer. mas garapalan kasi yung mismong mga opisyal ang gumagawa. Oho. Isang halimbawa, yung construction ng kanilang paliparan, airport, Airport, yan, Isang mahalagang pasilidad dyan, no? Saan, ha? 2017, Oh. sobrang mahal dyan. Overpriced? Dalawang Airbus A330, lugi ang gobyerno. Sobrang laki na nalugi. Merong lagayan. Nako po. Nanghihingi nga ng komisyon. Nako po, oho. Ayan, kapalit ng pagbibigay ng kontrata. Parang narinig na natin sa Senate hearing yan di ba? Kontrata. Sigurado ka bang komisyon. Nepal yung balitang binabasa mo? Baka naman nagkakamali tayo. Ito po ay nangyayari sa Nepal at Pilipinas. O, yung komisyonan, ha? Kaya nga sabi ko sa iyo, pareho. Yung mga paratang na yan, mga paratang. Pareho, Okay. pareho. Oho. Kasi sa kanila matindi Sa atin, dito sa baba, medyo na-okay na natin ito Pero dati, lagayan din dito, ha? Ano yung tinutukoy ko? Yung magre-rehistro ka lang ng business permit pala. Ay, oo. Tatagain ka na ng Business registration pa lang, business name. Hindi ka makakuha Oho. ng permit dahil kailangan mo maglagay. So, ganyan, bumuhos ang tao, lumabas sa kanila ang tao? Okay. At ang pinaka-itinuturo nilang pasimuno ay yung kanilang Prime Minister. Sa kanila kasi, ibang presidente, ibang prime minister. oo. Ang prime minister kasi, yan ang halos lahat ng Siya yung trabaho. kumikilos. Yes, oo. oho. At yung dating Home Minister ay nakita rin na nasa sangkot din sa suhulan sa mga opisyal naman ng immigration. Naku po. Immigration din? May immigration din. Ako po. ito mga ka-reaction. Dito tayo mag-usap tayo ngayon ha. Ang nangyayari sa Nepal, mga ka-reaction, dala po yan ng mga taong nagugutom na, ng mga taong naghihirap. Habang nakikita nila ang mga inayupak na mga kongresista nila o mga lingkod bayan nila na nagpapasasa. Ang sasarap ng buhay, ang lalaki ng bahay, kung ano-ano mga pinaggagawa nila sa iba't ibang bansa. Habang ang mga populasyon ng Nepal ay kumakain ng halos wala nang makain. O ngayon, natatakot po ngayon ng mga eksperto, mga ka-reaction, na baka dyan
dyan sa kung saan, magsumulang magkasunog, ay hindi wala pong kinalaman dyan. Wag naman sana, wag niyong gagawin, wag po. Yan po ang sinasabi natin. Yan ito, papakita ko po sa inyo ha. Ipapakita ko po sa inyo yung mga nangyayari sa Nepal para makita nyo, siyempre. O, teka lang, tanggalin natin to. Yan o, pakita po natin ha. Teka lang, si Sir Harry Roque, mamaya yun. Yan. Ayan, mga ka-reaction, nakikita ninyo? Nakikita po ninyo? O, diba parang yung mga naglalakad sinusuportahan si Pangulong Duterte? Alam po ninyo yun, yung nagrally sa Davao, tsaka sa buong Pilipinas nung hinuli ang Pangulong Duterte, di ba? Ho. Diba? Ngayon, natatakot po ako personally mga ka-reaction, natatakot ako na kapag may nangyaring masama kay Pangulong Duterte, halimbawa namatay siya doon sa dahig, baka mangyari na yan dito sa Pilipinas. Hindi natin alam, siyempre masakit ng kalooban ng mga taong bayan noon pag namatay si Pangulong Duterte sa dahig, di ba? Kasi balita ko, ito ha, meron po akong balita maya-maya sa inyo at ipapaliwanag po yan ni Sir Harry Roque kung ano na po yung kondisyon ng Pangulong Duterte sa dahig at parang matamlay si Sir Harry Roque, si attorney, okay? Wala na, hindi na po nila mapigilan ng mga Nepalese. Hindi lang po yan ha, ito pa po mga kareaksyon. Maganda. Teka lang sir. Yung mga pulis, mga kareaksyon, kumampi na po sa mga realista. Kaya dito sa Pilipinas, kapag wala na, magulo na, lahat, nagsiyalsa na. Ay, yung mga pulis, kakampi na, di ba? Ayan o. Ayan, namimigay pa ng tubig yung mga pulis, oh. Namimigay pa ng tubig yung mga pulis, oh. Oh. Di ba? Namimigay pa ng tubig ang mga pulis. Dito mga ka-reaction, sabi ng maraming nakakaunawa sa political landscape o political situation sa Pilipinas, maraming mga eksperto po ang nagsasabi na hindi malayo na mangyari yan sa Pilipinas. Kaya lang naman hindi pa nangyayari yan dahil itong mga makakaliwang grupo ay kaalyado ni Bongbong Marcos tsaka ni Martin Romualdez. Kung nagkataon yung mga makakaliwang grupo na yan ay hindi pa kumala sa Pangulong Duterte, ay matagal na pong nangyari yan. Kaya lang itong mga kampo ni De Lima, mga makakaliwangan, mga komunista na yan, hawak sa liig ni Martin. Hawak sa liig. O, tingnan mo si Redondo, di ba? Dating kabataan yan eh. Di ba mga kareaksyon? Alam natin yan. O, dito muna tayo ha. Bago po natin talakayin yung sagot ng mga taga Davao patungkol sa dito sa nangyayaring nakawa sa flood control, sasagutin po yan. Ipapaliwanag po ni Ma'am. Ipapaliwanag ni Ma'am. Dito muna tayo. Nagulo ba kayo sa Ay, tapos na yan ito. Magandang araw po sa inyong lahat. Dito, pag may nangyari sa Pangulong Duterte, dito sa Pilipinas mga kareaksyon, hindi malayo na mangyayari sa Pilipinas yung nangyayari sa Nepal. Hindi po malayo yan. Pag may nangyaring masama sa Pangulong Duterte. Kaya ako, sinasabihan ko, iuwi nyo na habang buhay pa. Dahil pag yan namatay, doon sa dahig, nako, mahirap po yan. Magandang araw po sa inyong lahat. Well, alam niyo po, normally nagla-live ako sa aking mga Spokes Hour. Pero ngayon po, record ko dahil ayaw kong magkamali. Maselang po ang ating pag-uusapan ngayon. Bakit ba nakansela ang confirmation of charges ni Tatay Digong at ang dahilan na sinabi ng hukuman ay inability to stand trial? At ano na ang mangyayari matapos itong kanselasyon nito? Well, unang-una po, ang sabi ng hukuman talaga, unable to stand trial. Dalawa po yung inability na yan. Yan ay physical o di naman kaya mental. Now, kung physical, ang sabi naman po ni Kitty Duterte ngayon, mukhang malakas ang tatay niya. So, hindi po yan physical. Pero pag sinabi namang mental, hindi naman po ibig sabihin yan na wala na sa tamang pag-iisip si Tatay Digong.
siya'y 80 anyos at alam naman natin na kapag 80 anyos ka na, medyo limot-limot ka na, no? At kapag ikaw ay limot-limot na, hindi mo talaga maintindihan kung ano yung mga paratang sa'yo at hindi ka talaga magkakaroon ng pagkakataon na depensahan ng iyong sarili. So isipin na lang po natin, hindi po yan physical na kapansanan, hindi po yan mental na kapansanan, kung hindi talagang limitasyon dahil nga po sa edad ni Tatay Digong na 80. At sino ba naman ang 80 na hindi na nagiging limot-limot? Siyempre, yung pagiging limot-limot, nakaka-apekto rin yan dun sa kanyang pagkakaintindi ng mga paratang laban sa kanya at kung ano yung mga depensa na po pwede niyang gamitin, no? Para mapatunayan na hindi siya nagkakasala. Now, ang tanong, saan na tayo patungo matapos ito? Walang sabi po ng hukuman, hindi sila magi-schedule hanggang hindi maresolba yung mga iba pang mga pending na motions na nakabinbin at mukhang hindi sila makakapag tuloy ng pagbibista ng confirmation of charges kung talagang wala sa tamang kakayahan ang Tatay Digong na harapin ang mga paratang sa kanya. Nag-issue rin ng statement itong si Kaufman, ang lead counsel, at inulit niya sa pangatlong pagkakataon na ang dahilan kaya hindi nga siya po pwedeng humarap sa kanyang paglilitis ay totoo. Yan ay napatunayan na gamit ang siyensya at mga dalubhasa. So, pinasisinungalingan niya yung mga paratang ng mga biktima na umiiwas lang sa paglilitis si Tatay Digong at inulit niya na yung pagkakabalik ni Tatay Digong sa pamamagitan ng interim release ay nakasalalay sa kasunduan sa gobyerno ni Marcos. Now, pangatlong beses na po ito na sinabi ni Atty. Kaufman na talagang ang kalayaan ni Tatay Digong ay nakasalalay sa mga Marcoses. Alam niyo na naman po ang aking paninindigan dyan. Naniniwala po ako na unang-una ang problema ang gumawa ay ang mga Marcoses. So sa tingin ko po, hindi para bigyan ng solusyon ng mga Marcoses ang kapalaran ni Tatay Digong. Talaga pong pinadala nila siya sa dahig dahil nais nilang matanggal ang malaking tinik sa kanilang kagustuhan na manatili sa kapangyarihan forever and ever. Isang bagay na kamuntik na nagawa ng kanyang ama na antala lamang dahil nga sa People Power 1 na ginagaya ngayon sa iba't ibang parte ng daigdig, ginaya sa Eastern Europe, ngayon ginagaya sa Indonesia at iba pang mga lugar. Pero ang tanong, talaga bang wala ng ibang solusyon para mapalaya si Tatay Digong? Well, unang-una po lilinawin ko. Bagamat galit na galit sa akin si Kaufman, naintindihan ko ang kanyang kalagayan ngayon. Limitado ang kanyang options. Bakit? Kasi po itong inability to stand trial, malabo po. Walang sinasabi ang ICC Rome Statute kung itong inability na ito ay maging permanente. Ang remedyo kapag merong inability to stand trial, panandalian, hindi itutuloy ang paglilitis hanggang magkaroon na ng kapasidad ang akusado na depensahan ng kanyang sarili sa isang paglilitis. Paano kung permanente na yung inability to stand trial? Alam naman natin na kapag limot-limot dahil nga sa katandaan, hindi na po maibabalik yan. Wala pong gamot dyan. So, paano nang mangyayari? Ito po talaga ang problema. Dahil sa Rome Statute mismo, walang nakasaad kung anong mangyayari kung permanente na yung inability to stand trial. Kaya nga po, siguro minabuti ni Kaufman na ang solusyon na lang talaga ay interim release. At ang mabuti naman pong balita dahil dito sa desisyon ng korte na unable to stand trial si Tatay Digong, 100% tingin ko mabibigyan na siya ng interim release. Ulitin ko po dahil nagkaroon na ng conclusion ng hukuman na unable to stand trial itong si Tatay Digong, 100% pwede siya mabigyan ng interim release. Ang tanong, saan? Siyempre, yan po ay sa isang lugar na kasapi pa rin ng ICC na merong obligasyon yung bansa na tatanggap sa kanya
na tumupad sa mga kondisyones na sasabihin ng korte para sa interim release. Ibig sabihin po, under the ordinary course of events, hindi po pwede sa Pilipinas yan dahil hindi na nga tayo naging miyembro ng ICC mula pa nung panahon na bumitiw nga tayo sa panahon pa ni Tatay Digong. Ang pwede lang pong mangyari ay kung papayag talaga ang Marcos administration na tanggapin si Tatay Digong by way of interim release at kung papayag ang hukuman. Kasi nga po, wala nang basihan para makipag-cooperate ang gobyerno ng Pilipinas ICC. Bagamat na lamang kung itutuloy talaga yung plano ni Marcos Jr. na sumapi muli at maging miyembro muli ng ICC. In which case, po pwede talaga na magkaroon ng interim release. Pero talaga ba kung ang pagpayag na lang ng mga Marcoses ang tanging pag-asa para makauwi si Tatay Digong? Well, sa akin po, unang-una, wag naman po sana. Dahil sila nga ang gumawa ng problema, ayaw ko naman na sila rin ang magbibigay ng solusyon, bagamat yan ang sinasabi ni Amy Marcos. Dahil ang kapatid niya napakulong, siya naman daw ang gagawa ng paraan para mapalaya si Tatay Digong. Sinabi ko na rin na siguro ang pagkakakilala ko kay Tatay Digong, kahit ang katumbas niyan ay kalayaan niya o pagbabalik sa Pilipinas, baka mahirap matanggap ni Tatay Digong yung paghingi ng pabor para magkaroon ng utang na loob sa mga Marcoses, yung kanyang pagkakabalik sa kanyang lupang sinilangan, lalong-lalo na sa Davao. So meron pa bang mga ibang pamamaraan para mapalaya si Tatay Digong? Samantalang, gaya ng aking sinabi, tahimik ang Rome Statute kung yung inability to stand trial ay maging permanente. Ang aking paninindigan, meron po. Totoo po, naghihimasok ako ngayon. Aminado ako naghihimasok. Pero paghihimasok ko naman po kasi ay dahil, number one, naniniwala po ako sa liderato ni Tatay Digong, naging tapat ako maglingkod sa kanya, at naniniwala po ako na kaya mahal na mahal si Tatay Digong ay hindi lang dahil siya sa kanyang personalidad, kung hindi pinakita niya ang isang liderato na nagbibigay solusyon sa problema ng taong bayan. Ibig sabihin, itong aking mga mungkahi naman po ay dahil na rin sa aking pagmamahal, pagrerespeto, at pagnanais na mapalaya rin si Tatay Digong. Ako naman po ay nagsabi na, kung ako naman po ay nag-propose ng domestic legal remedy, hindi po yung paghihimasok doon sa ICC dahil ni minsan hindi ko talaga pinakailaman si Kaufman doon sa kanyang ICC. Ngayon lang po ako magbibigay ng mungkahi. At wag naman po sana masamain dahil ang naging solusyon ni Kaufman ay talagang makipagkasundo sa mga Marcoses para tanggapin si Tatay Digong by way of interim release sa ICC. Pwede po yan, kaya nga lang po, hindi naman garantyado na papayag din ng hukuman, una. Pangalawa, bagamat sinasabi natin na baka limot-limot na si Tatay Digong, alam ko po kung siya ay hindi limot-limot pa at talagang maninindigan, hindi po siya papayag na magkaroon ng utang na loob sa mga Marcoses. So ano pong aking solusyon? Well, nakasaad din po yan sa Rome Statute, no? Magsasalamin po ako. Now, nakasaad po kasi sa Rome Statute talaga na itong inability na humarap sa paglilitis ay dahilan para talagang matigil ang paglilitis. Okay? Now, ang tanong, paano nga kapag ang inability to stand trial ay permanente? Ibig ba sabihin yon forever na siyang nakakulong o di naman kaya forever siyang naka-interim release sa ibang bansa? Kasi po pwedeng mangyari po yung kay Tatay Digong, may interim release either sa France, sa Belgium, sa Netherlands o sa Japan, pero siyempre hindi yan ang gusto ni Tatay Digong. Gusto niya makauwi sa Pilipinas. Ang aking mungkahi, subukan lamang na ipadismiss na ang kaso. Ipadismiss na dahil nga walang kakayahan si Tatay Digong para tumayo at depensahan ng sarili niya sa isang paglilitis. Sinabi ko na nga kanina, walang ganyang provision sa Rome Statute. So saan natin iaangkulo yung ating motion para ma-dismiss na, no? Well, alam niyo kasi hindi gaya ng
Batas Pilipinas na kapag wala na sa tamang pag-iisip ang isang akusado, ay pwede na ma-dismiss ang kaso. Walang ganyang probisyon sa ICC Rome Statute. Ang pwede lang, masuspend. O di naman kaya, ma-archive. Pero patuloy pa rin ang kaso, hindi ma-dismiss at ang akusado either naka-interim release or nakakulong. In fact, sa Tribunal for Rwanda, meron pong isang tao na talagang wala na sa tamang pag-iisip dahil napakatanda na rin, nandun lang siya sa kulungan kasama ni Tatay Digong, walang nangyayari sa kanya. Now, ang aking paninindigan, bagamat wala po talagang nakasulat na probisyon para ma-dismiss ang kaso kapag hindi nakakayanin ng akusado na humarap sa paglilitis, meron naman po mga probisyon na po pwedeng gawing anchor dun sa ating nais mangyari. Una-una po, nandiyan na nga yung Article 63 na kinakailangan ang presensya ng akusado para nga ma-confront yung mga witnesses niya at yung Rule 135 ng Rome Statute na nagsasabi nga na kapag unable to stand trial, suspendido muna ang proceedings. Pero kapag sususpend mo ang proceedings at naging permanenteng instability, makatarungan ba yon? Sa tingin ko po, hindi. Kasi ang resulta po dyan ay pinaparusahan mo na yung akusado miski hindi pa napapatunayan ang kanyang pagkakasala. Di ba po? At yan naman po ay lumalabag din sa karapatan pantao. Lalong-lalo na dun sa karapatan ng speedy trial at saka dun sa presumption of innocence na pareho pong nakasaad sa International Covenant on Civil and Political Rights at saka dun sa European Convention on Human Rights. So ano pong legal na argumentong gagamitin para mapadismiss? Makikita po yan sa isang probisyon ng Rome Statute na nagsasabi na ang mga desisyon ng hukuman ay dapat sang-ayon din sa karapatang pantao. Saan ba ho nakikita yung probisyon na yan? Well, nandito po yan sa susunod na slide. Nakasaad po yan sa Article 21.3 ng Rome Statute na ang pag-i-interpret ng provision ng Rome Statute ay dapat sang-ayon sa karapatang pantao. Okay? Now, ibig sabihin yan, kapag ang incapacity po or yung inability to stand trial ay permanente, kinakailangan i-dismiss na ang kaso. Dahil kapag yan ay hinayaang tumuloy pa rin at mukha naman ang inability to stand trial ay permanente na, ibig sabihin, permanente na siyang naka-interim release or permanente na siyang nakakulong na parehong parusa. At meron din pong desisyon ang ICC mismo dito sa kaso ni Lubanga, no, na nagsasabi na kapag ang akusado ay talagang hindi na po pwede humarap sa paglilitis at itutuloy pa rin ng hukuman, ang mangyayari po dyan ay magkakaroon ng abuse of process na tinatawag. Yun yung abuse of process doctrine. Ano ibig sabihin yan? Well, kapag papatuloy po yan at wala nang kakayahan talaga na humarap ang akusado, talagang magre-resulta po yan hindi lang sa paglabag ng karapatang pantao, kung hindi a grave injustice. At kaya nga po sinasabi na that is a grave abuse of process. Kasi yung proseso mismo ng paglilitis ay magre-resulta sa pag-abuso sa karapatang pantao. At saka meron din pong Article 53, ang Rome Statute, na nagsasabi na kapag hindi na posible ang isang fair trial dahil wala nang kakayahan humarap ang akusado sa paglilitis, kinakailangan justice demands that the interest of justice demands na kinakailangan i-dismiss na ang kaso. So anong sinasabi ko? Bagamat wala pong specific provision na nakasaad gaya sa batas ng Pilipinas na yung inability to stand trial, libot-limot na, ay hindi dahilan para permanenteng ma-dismiss ang kaso, meron naman pong sapat na provision sa Rome Statute mismo, 21.3, ang interpretasyon ng Rome Statute ay dapat sang-ayon sa karapatang pantao, yung pagbabawal sa abuse of process, at saka yung provision na in the interest of justice ang magagamit para nga po ma-dismiss ng tuluyan ang kaso
kapag naging permanente na yung inability to stand trial. Now, meron pa ba ho tayong po pwedeng masandalan ng mga argumento? Well, titignan po natin no, sa susunod na slide. Marami na po mga desisyon ang lumabas, hindi lang po sa ICC, kung hindi doon sa mga iba pang international tribunal. Dahil ang ICC, isa lang naman po yan sa international tribunal na nagpapataw ng parusa sa mga gagawa ng war crimes at crimes against humanity. Marami na pong desisyon ang War Crimes Tribunal for the former Yugoslavia tsaka War Crimes Tribunal for Rwanda. No? Now, ano po yung mga kaso na yan? Okay, sa ICTY. Okay, yung sa tribunal, meron pong prosecutor versus Trugar. Kapag ang akusado ay, yun na nga po, hindi na po pwedeng humarap sa paglilitis dahil hindi na niya masyado naintindihan kung anong paratang laban sa kanya at hindi niya masyado maintindihan kung paano niya bibigyan instruction ang kanyang abogado, kinakailangan isuspende at kapag ito nga ay naging permanente, dapat ma-dismiss ang kaso. Isang kaso pa rin sa ICTY, Prosecutor versus Sese. Yan, sinasabi naman na dapat isuspinde kapag ang kalusugan ng ang akusado ay magiging sagabal para siya ay makasapi sa kanyang depensa. Tapos dito nga sa ICC mismo, itong si Prosecutor versus Lubanga, Para rin tayo nag-aral ng bugasya, mga ka-reaction. Kalahati ko, mga 15 minutes po tayo nag-aral ng bugasya. Ang naiintindihan ko po sa lahat na sinabi ni Attorney Harry Roque na ang Pangulong Duterte, kapag hindi na siya nakaharap dyan sa hearing, ibig sabihin, it's either malala na yung kanyang memorya na nagkakaroon na siya ng memory loss or meron siyang problema talaga physically. Anyway, mga ka-reaction, talagang ganyan po talaga ang kapalaran. Ano po magagawa natin, mga ka-reaction? Manalangin na lang tayo na nawa, makauwi pa siya ng buhay dito sa Pilipinas at masilayan natin, marinig natin ang kanyang mga salita. Ngunit mga ka-reaction, kung ano po ang dadali ng bukas ay ating haharapin, na nawa mga ka-reaction, ay wag po tayong magaya sa Nepal. Nako! At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaing at komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po!